Good morning sa lahat! Welcome sa aking channel. Habang nag-aantay ako ng aking bus, pag-uusapan natin yung buhay ng mga katulong dito sa Espanya. Kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Espanya, pag-usapan natin yung paano maging katulong dito or kasambahay, kung ano yung ginagawa nila, sahod, ganyan, etc. About buhay ng katulong. Ang pogi ni Kuya, yung may aso, ayan. Diba? Jojowahin o trotropahin, charot. O yan, i-flex natin siya. Normal lang yan dito sa... Sorry naman sa Espanya. Welcome to my channel, Nathaniel Travel. Okay, pag-usapan natin yung dalawang... una-una nating pag-usapan yung dalawang uri ng katulong. Ito ay ang interna at saka externa, no? Yung interna, yun yung stay in, interna ang tawag doon. Yung externa, sila naman ay stay out. Syempre alam naman na natin siguro na kapag ikaw ay stay in, doon ka nakatira sa amo mo, at kapag ikaw naman ay stay out, doon pwede kang lumabas or outside or nagre-rent ka, ganyan, no? Nagpo-post din kasi ako minsan kung magkano nga yung sahod nila at kung magkano yung natitipid nila or let's say yung kanilang ipon. Yung mga ibang mga stay-in kasi pag day off nila like Sabado or Linggo, ang tawag nito, kumukuha sila ng ibang apartment or piso na kung saan doon sila mag-i-stay pag Sabado or Linggo, ganyan, pag 2 days. So additional budget na naman yon, no? Instead na maiipon mo siya. Ngayon, meron naman yung mga interna or yung stay-in na yung amo kasi depende. Pwede sila mag-stay sa amo nila kahit day off nila. Let's say malapit ka sa Madrid, tapos mag-stay ka pa din doon. Pwede kang lumabas pag day off mo, tapos pag gabi doon ka pa rin matutulog. Yung iba naman, diretso yung kanilang trabaho kahit Sabado, Linggo, ganyan. Kahit minsan nga kahit day off nila, na kung halimbawa nakatira ka sa amo mo, kahit day off mo, syempre parang hindi mo maiwasan na tumulong pa din or like magtrabaho, no, kahit off mo. Nangyayari to. Totoo naman yan. Sobrang marami kasing iba't ibang tawag dito, experience at saka sitwasyon. Kaya pag stay in ka, mas makakatipid ka. Pag stay out ka naman, magbabayad ka ng piso. Yung piso mo, depende na sa'yo kung makakakuha ka ng bed space or ng bahay dito, yung talagang room, no? So, pinag-usapan natin to para magkaroon ka ng idea kung magkano yung pwede nyong iuwi or ipon, no? So let's say, kahit kasi stay in ka or stay out ka, parehas lang naman yan ng sahod. Again, depende sa sitwasyon. So kung magbe-base tayo sa minimum salary na 1,300, siguro sabihin na natin na 80,000 pesos, doon ka magdededuct kung magkano yung magagasto mo in a month. Ang maganda pag stay in ka, mas malaki yung maiuwi mo or yung ipon mo. Pag stay out ka naman, tipid yung buhay mo kasi nga magbabayad ka ng apartment. Siguro yung ibang mga gastusin like phone or yung para sa cellphone mo, parehas na yan. It's either stay in ka or stay out. Yung phone na nagre-range naman siya ng mga magkano ba? Mga 10 euros. Meron ding 5 euros. Depende kung anong kailangan mo. Kung text lang ba? Or internet? Or call? Ganyan. Mga 5. Merong 5 euros Pero syempre, minimal lang yung service na makukuha mo kung 5 euros. 10 euros, gaya ng sa akin. Which is meron na akong... ilan ba yung giga ko? 90 giga? So yun lang naman ang after ko, yung internet. Meron naman ako wifi sa bahay, so outside lang, no? Kailangan mo talaga ng internet para sa phone mo. And mayroon din naman akong call and text, pero hindi ko naman siya nagagamit kasi kung gagamit ako ng WhatsApp or Facebook Messenger, yung internet naman yung nako-consume. So
Ang pinaka-importante sa akin yung internet, ayan. Again, pinag-usapan natin to para magkaroon ka ng idea habang nag-aantay ako ng bus ko. Na-miss ko kasi yung bus ko kaya meron akong time, no, para mag-vlog or pag-usapan natin yung yung buhay ng mga katulong dito or mga kasambahay. By the way, ito pala yung mga piso dito sa Spain, yung nakikita nyo sa likuran ko. Yan yung ideal piso or yung apartment. Halimbawa tong building na to, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 floors ata. Tapos sa isang floor, normally 4 na piso or apartment yan. Tapos sa isang apartment, normally merong 3 na rooms, minsan merong 2 or 4 pero maliliit siya. But then normally parang 3, isang master's bedroom, tsaka 2 maliliit, and then isang bathroom. Pero meron din yung piso na may 2 bathroom, which is mas maganda. Maganda pag ganun, no? Or possibly isang ang tawag nito, shower room, tapos merong isang extra na pwede kang mag-poop, ganun. Okay, going back sa internet tsaka externa, so alam ko may idea na kayo na pag-stay-in ka, mas malaki yung natitipid mo or yung pwede mong iuwi, no? Dahil sa house pa lang makakatipid ka na. Tapos mas maganda siguro kung stay-in ka na mag-stay ka pa din doon sa bahay ng amo mo kahit na day off mo, doon ka talaga makakatipid te. Kasi kung imaginein mo ang isang piso or room 300 euros, no? Hanggang 400 euros, ang laki na nun. Magkano na sa pesos yun? Para mga 30,000 or 20 to 30,000 depende sa palitan. So, normally yung mga kababayan natin talagang tina-target nila is intern na talaga, no? Tapos, yung amo na pwede kang mag-stay dun sa bahay, lalabas ka lang, pupunta ka ng Madrid or kung saan para mag-relax, manood ng sine, i-meet mo yung mga barkada mo, friends, makipag-chismisan, makipag-agawan ng asawa, charot lang. Di ba? Yun na yung nangyari dito sa Madrid. Tsaka sa ibang part naman ng mga OFW dyan sa ibang part ng mundo, ayan. Okay, so anyways, kung meron kayong question about buhay-buhay dito sa Spain, sa Espanya, you can go to our comment section at ilagay nyo lang yung tanong nyo dan. And then, marami sa atin dito yung mga breadwinners, kailangan talagang ang tawag nito, kailangang magpadala sa pamilya sa Pilipinas. Minsan, kahit off nila, Sabado, Linggo, nag-work pa din sila, kumukuha sila ng extra. Paano kumuha ng extra dito sa Spain? Kahit nakatulong ka man or ano yung work mo, minsan talaga is referral. So, ang pinakamagandang gawin ninyo, maghanap kayo ng mga chismosa, charot. Bumarkada kayo ng mga Pilipino and then mag-ask kayo sa kanila, meron ka bang kakilala, ganyan. Na pwede bang mag-part-time dyan, mag-plancha, mag-alaga ng aso, mag-alaga ng mga bata or matanda, maglaba, yung mga ganon, maglinis. Meron minsan, marami na part-time dito, mga 2 oras isang linggo, 3 oras isang linggo. Depende na kung ano yung kailangan nila. Maraming options talaga. Ang pinakamahirap nga lang, kung wala kayong papel, medyo, alam mo yun, mas limited yung options ninyo kung saan kayo pwedeng pumunta. Pero kung may papel naman kayo, kahit saan na kayo pwedeng pumunta. Hindi lang sa bahay talaga. Lalaki at babae, kahit anong gender yan. Open naman ang Spain sa kahit anong gender. Ayan. Yung mga bago ba? Siguro meron din tayong mga bagong viewers, no? Mga OFW na nasa ibang bansa, sa Hong Kong, Taiwan, ganyan. Marami tayong na-encounter, mga taga-Saudi, Dubai, ganyan. Wala pang direct hiring dito sa Spain. Yung iba, nakakakuha sila ng working visa through their friends or mga kakilala ba. So kung meron silang kakilala, papakiusapan yung amo and then yung amo ang magpipirma ng kanilang contract. Pwede yun. Although again, wala pang direct hire. Yung iba na nakakapasok dito through work visit, ganun yung ginagawa.
meron silang kaibigan or kapamilya, mas madali yung ganun. Although yung iba naman, ako personally hindi ko nire-recommend. Yung iba nagko-cross country sila, nagto-tourist visa, pagpunta rito, saka pa lang sila naghahanap ng trabaho, risky yun. Kasi hindi naman lahat nakakahanap talaga ng trabaho agad-agad and talaga matagal. Pag babae siguro medyo mas mabilis, pag lalaki medyo mas matagal. So again, kailangan mag-ipon kayo, magdala, meron kayong baon, pera and pasensya, sipag, tiyaga, ganyan. Lalo na kung hindi ka pa masyadong marunong ng Spanish, no, medyo mas challenging, mahirap yung buhay mo kung hindi ka pa marunong mag-Spanish. Kung marunong ka na tapos meron ka ng papel, ayun, maganda, marami kang options. Kaya ang ginagawa ng iba, 2 years lang sila nagsasakripisyo na walang papel, kahit na mababa yung sahod, pinapatos na nila, kinukuha na nila, which is sana hindi naman. Ayun. Sa mga ano ba yan, mga teacher aspirant, meron ba kayong mga question? Malapit nang matapos yung hiring ng mga language assistant. Kasi March na and patapos na rin yung school year by June, May, ganyan. So, malapit na nga at pina-finalize na nila yung mga placement ninyo, yung mga language assistant. Kung makita nyo ako one day dyan sa tabi-tabi sa kalye, dito sa Madrid, mag-hi lang kayo. Marami na tayong nami-meet na ating mga kababayan. Sabi nila, oh, ikaw ba yung nagbablog? Ikaw ba yung Minsan sinasabi ko, hindi, charot lang. Oo, sabi ko, oo, ayan. Ayun yung aking bus stop. Doon ako kukuha ng bus. And dyan maraming mga supermarket dito. Yun, mga supermarket. Carrefour, Lidl, Oramas, ganyan. Parang Save More sa Philippines. Grabe, na-miss ko yung bus ko. Tapos every hour siya. So, medyo matagal. Kaya, napag-isipan ko makipagkwentuhan na lang sa inyo. Ganito na yung gagawin ko. Siguro majority of my videos, makipag-chismisan na lang. Maganda rito sa Spain. Alam nyo pala dito, yung kanilang mga towns or yung kanilang mga munisipyo is yung mga bahay or buildings or apartment ay dikit-dikit. Parang yung nakikita nyo sa taas. Na nandito na yung kanilang town hall, yung kanilang mga supermarket, pharmacy, bus stop. Mas organized siya comparing sa Philippines. Kaya pag tinignan niyo yung aerial view ng mga towns dito, maganda. Kasi isang kumpul siya. Unlike sa Pilipinas na kung lupa mo to, pwede ka na magpatayo ng bahay mo kahit saan. Kasi nga private property naman yun, di ba? So parang sa Pilipinas, hiwa-hiwalay yung mga bahay, hindi siya masyadong organized, kalat-kalat kumbaga. Na pagdating ko dito sa Spain, natuwa ako kasi ay, ang ganda. No, magkakatabi yung mga bahay, ganun. Pag ganun kasi, mas systematized pagdating sa internet, sa tubig, sa electricity, at saka yung mga, ang tawag nito, yung needs ng mga tao, mga ganyan. So, mas maganda, sa tingin ko lang na i-address ng gobyerno. Asa na kaya si Poging Kuya? Yung nag-jogging dyan, na may aso. Diba? Shout out pala sa ating mga kababayan na dito na nakahanap ng AFAM dito sa Spain. Angat ang gandang Pinay dito sa Spain, kaya motivation sa mga gustong nagbabalak pumunta ng Spain. Marami akong kakilala, kaibigan, personally, na meron silang AFAM. Siguro dahil hindi lang magaganda mga Pinay, maasikaso pa din. Ayan, marami akong kaibigan talaga. Ayan. Yung iba nakahanap sila sa Tinder, yung iba common friends, ganyan. Yung iba, yung mga salo-salo, gatherings, meet up, yung mga language exchange, yung mga ganon, possibly talaga. Ayan. Yung iba, napagkakamalan tayong mga Latinos kasi hindi nila alam, yung iba nga hindi nila alam kung nasa ng Pilipinas. Pero like, yung iba, kakausapin ka nila ng Espanyol, tapos parang feel nila Latino ka. Yung iba naman, akala nila Chinese ka. Kasi hindi nga nila alam. Hindi nga nila alam kung nag-exist ba ang Pilipinas. Hindi ba nila nakikita na laki-laki ng mata natin?
Hello, hindi kami singkit. Hindi nila yun alam. Tayo lang yung nakakalam ng ganun. Ayan. Ay! May rabbit! Oh my God. May rabbit. Oh wow, may rabbit. Nandiyan yung rabbit, oh. Hindi siya makita, wait. Ang ganda. Anyway, sayaan na natin yung rabbit. Yes. Actually, dito sa kinaroroonan ko ngayon, merong etong ano na to, oh. Etong plant na to. Parang ito yung wild na blackberry, etong plant na to. Pag September, October, pwedeng kunin yung kanyang, anong tawag nito? Fruit, tapos kainin. Wala pa siya, hindi pa siya namumuo. So ayun nga, merong mga rabbit din dito. Ang dami palang rabbit dito sa Spain. At kailangan actually ng permit, I think, na para huliin sila. Kasi dito kinakain pati yung meat, yung karne ng rabbit. Actually, yung karne ng rabbit nilalagay din siya sa paella. Kung alam nyo yung paella. Yes, nilalagay siya doon. Sa paella. Okay. Anyway pala, kung bago kayo sa Madrid, yung bus darating doon, color green. Ayun yung bus. Color green yung bus. Asan siya? Ayun yung bus. Color green. Yung mga bus na yan ay pumupunta outside of city center ng Madrid. Color green siya. Tapos merong mga numbers sa kanilang harapan at nandun yung destination. Pag nandun ka naman sa Madrid center, yung pinaka-sentro, color blue. Yung tinatawag nilang EMT. Ayan. Again, pag sa sentro ng Madrid, color blue. Pag sa mga pueblo or town, kagaya nito, kung saan ako nakatira at nagtuturo, nag-work, color green. Tapos every cities, every town, or yung mga big cities lang ata, meron silang sariling bus na iba-iba yung kulay. Minsan red, yellow. Ito yung within the municipio lang. Red, yellow, ganyan. Papakita ko sa inyo, ito yung color green na bus. Asan siya yan? Ganyan siya kalaki. Yung color green na bus. Tapos meron ding mas maliit dyan. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Para sa mga destination na parang kokonti lang yung sumasakay. Ang cute nun, para siyang furgoneta or yung maliit na delivery truck or van, parang ganun. Yung kumukuha ng bata na sa Pilipinas. Kumukuha ng mga bata. Tapos pala sa sentro, meron din yung maliit na color blue. Ang cute din nun. Parang never pa akong nakasakay nun. Pero kung meron kayong transport card, papakita ko pala yung transport card natin. Ipa-flex natin. Libre na lahat. Ito yung ating transport card. Bago lang siya actually. Kinuha ko lang siya 2 days ago. Color maroon siya. Yan. Pwede mo siyang gamitin dito sa Community of Madrid. Sa mga bus, lahat ng bus, yung subway na tinatawag nilang metro. What else? Train or yung tinatawag nilang cercanías. Yung papunta ng airport. Tapos lahat ng public transport cover nito. Yung binabayad ko dito every month is 49 euros. Magkano ba yun sa peso? Hindi ko alam. Basta 49 euros or halos 50 euros na siya na pwede kang pumunta sa iba't ibang zone or zona dito sa Madrid. Meron yung ang tawag nito, A1 ata? A2, B1, B2, C1 at saka C2, parang ganon. Yung kanyang destination. Titignan ko lang yung bus ko, baka ma-miss ko yung bus ko. Kasi pag na-miss ko yung bus ko, wala na. Late na ako sa aking work. Ayun. Marami kasing bus dito, iba't iba yung kanilang number. So, hindi pa ito yung ating bus. So, meron pa tayong time na makipag-chismisan. By the way, ito palang card na to, yung transport card. Kung bago kayo sa Madrid, no? Yung passport lang ninyo ang inyong dadalhin. Pwede kayong pumunta dun sa office na walang appointment or merong appointment. And yun nga, passport lang, and then magbabayad lang kayo doon. Pag first time, hindi ko lang alam. Ito kasing replacement sa akin dahil nawala ko yung card ko. 6 euros.
yung aking binayad. Tapos yung again yung passport lang yung kailangan nila. Tapos doon sa likod ng card, merong naglilinis. Ayun. Dito sa likod dito, nandito yung photo mo at saka yung pangalan mo at saka meron siyang identity number, no? So yun nga pala, pag bagong kuha kayo, kailangan nyo din ng photo. Ayun. So dapat maingat. Kung wala kayong transport card, mahal. Pero kung kayo ay stay in, hindi naman kayo lumalabas, mas magandang wag na lang kayong kumuha ng monthly. Yung sa akin kasi monthly yung binabayaran ko, pero pwede din naman kayong kumuha ng para mga 10 rides, ganon. Pag every single ride mahal, mas maganda talaga kung makakuha kayo ng bono para mas mura siya. Ayan. Feel ko malapit na yung bus ko. Anyways, again, kung mayroon kayong question, punta kayo sa aking comment section. Sa ating comment section. Dapat nga pala yung pag-usapan natin dito about mga katulong or kasambahay, di ba? So yun, meron din dito mga local agencies na nabanggit ko na rin ata sa mga previous videos ko. Ang alam ko, yung mga kababayan natin, yung iba kahit hindi sila irregular sila, undocumented, nakakapasok naman sila. Meron naman silang nakukuha. Ano pa ba yung dapat nating pag-usapan? Mga buhay-buhay. So yun, depende na siguro sa sitwasyon ng buhay ninyo, kung ano yung status ninyo sa pamimili, kung gusto mo ba mag-interna or externa. Syempre depende kung single ka, di ba? Or kung meron kang binubuhay, merong umaasa sa'yo. So maganda kung makakuha kayo ng stay-in. Tapos pwede kayong mag-stay doon pag off ninyo. Mas makatipid kayo nun. So parang isipin mo na lang, kung wala ka pang papers, no, insurance, yung phone bill, kung gagala ka sa labas, kakain, food, ganon. Kasi kahit yung may stay-in naman, bibili pa rin naman kayo ng pagkain, no. Baka ma-miss nyo yung pagkain Filipino and yon. Marami din naman mga grupo dyan ng mga Filipino na, alam mo yun, dapat talaga makipag-bonding kayo, makipag-communicate kayo, mag-build kayo ng circles ninyo, mga magkaibigan ninyo, yung mga Pilipina na mababait din naman, yung majority ng mga Pilipino dito. Marami dito kahit na anong grupo, mga Ilocano, Bisaya, Waray, Bicolano. Shout out sa inyong lahat ng mga OFW around the world. Ayan. Comment down sa ating comment section kung saang bansa ka naroon at kung nagbabalak ka rin na pumunta rito sa Madrid or dito sa Spain. Ayan. Okay, alam nyo pala, ang isang pinakamahirap din pala dito is maghanap ng tutuluyan or apartment or yung piso. Normally, pagbago ka, pwede kang maghanap sa mga Facebook page, no, group pala, sa mga nagpo-post ng mga Pilipino. Ako sa app, Idealista. Pero yung case ko kasi, bago ako dumating dito, is meron akong kakilala. Ayan na teacher dito at siya yung naghanap ng aking apartment. So medyo magaan, yung mabilis, yung papunta ko lang dito. So pagdating ko dito, nagkontrata na ako, tapos kumuha na ako ng empadronamiento dahil yung kontrata naman is nakapangalan sa akin. And then, so mas mabilis yung naging sitwasyon ko dati. Marunong ako mag-Spanish, so parang mas madali. Nung bago pa lang ako dito sa Spain, and ayun, tuloy-tuloy lang. Siguro naging challenge lang sa akin, mas mahirap is like yung pagre-renew every year, kasi every year ako nagre-renew ng aking yung card or yung TIE, yung tarjeta identifikasyon ekstranghero, yun. So pag nagre-renew ka kasi, medyo matagal din kasi yung processing nila dito at hindi ka basta-basta makakalabas ng Espanya pag nag-expire na yung card mo. So dapat magantay ka, tiis, tiyaga, ganyan. And ang tagal ng process nila dito. Nagbabayad ka din ng mga taxes para sa mga every process may tax. So yun. Kaya minsan naintindihan ko rin yung mga Pilipino rito, no, na hindi sila nakakapag-ipon masyado. Kahit
matatagal na sila dito sa Spain. Hirap sila mag-ipon dahil sa mga bayarin, bills, expenses, and whatsoever. Ang daming gastusin. Pag nandito na kayo, or kahit wala pa kayo, kahit na isang ibang bansa kayo, for sure makaka-relate kayo, no? Sa sinasabi ko na marami mga OFW ang hindi nakakauwi ng Pilipinas, hindi nakakapag-ipon dahil sa mga expenses, obligasyon, and so on. So medyo challenge talaga sa atin. Alam mo pala, minsan kahit saang bansa ako pumunta, tapos mayroon ako ma-meet ng mga Pilipino, ang pagkakalam talaga nila, siguro yung impression nila is nag-work ako sa bahay bilang isang katulong, ganyan, kasambahay, or boy, or chico, interno, ganyan. Karamihan kasi ng mga Pilipino talaga na nandito is OFW. Bihira yung, well, meron din naman mga turista, no? Pero karamihan talaga OFW, kaya kung makamit ka ng Pilipino dyan, yun talaga yung magiging impression, no? OFW, worker, ganun. So, yun talaga yung siguro yung image natin. Tapos, sa office, hindi naman ganun kadami. Normally talaga sa bahay. Although, yung image naman para sa mga Pilipino is like, masisipag, matsyatsaga, malinis, masinop, yung mga ganun. Positive naman yung kanilang views or feedback sa atin, no? Pero ang wish ko lang sana, one day, hindi lang tayo matag ng mga kasambahay na tagalinis, taga-kuskus ng CR, taga-alaga ng bata, na matanda, caregiver. Marangal naman na trabaho. Siyempre, marangal, at least may dignity, ganyan. At least hindi ka nagnanakaw, flood control, charot. Pero siyempre, like, sa kabilang banda, yung dream ko talaga, no? Na sana makilala naman tayo in other ways, no? Mga professional jobs, kumbaga. Pero again, hindi lang naman mga katulong talaga or kasambahay yung mga available jobs ng mga Pilipino dito sa Spain. Ang mahirap lang talaga pumasok sa Spain. Yun na yun. Pero pag once na nandito ka na, madali na lang buhay, mabilis, kumbaga ganun. Pero sana makahanap kayo ng ways, ng legal ways, para makapunta dito at makapagtrabaho din, no? Kasi alam ko maraming nangangarap dito na magtrabaho dito sa Spain or sa Europe. Kasi dito, balanse yung buhay, ano pa ba, peaceful dito sa area na to. Wala masyadong bagyo or whatever na sakuna, kaya yan din yung one of the reasons kung bakit nandito pa din ako sa Spain. Tsaka mababait yung mga tao naman dito. Although hindi ko naman nila lahat, no? Yung mga Espanyol or mga local, ganyan. Madaming mababait. Kaya marami ang tumatagal na dito mga Pilipino, mga kababayan natin, sa kanila, na meron na silang mga residency dito, nationality, meron na silang passport, Spanish passport. Congratulations pala sa kanila. Dumadami na sila. Sana mapabilang din tayo one day sa kanila, no? Yung mga kaibigan ko, marami na rin akong kilala, and congratulations. Yung iba naka-pending, and sana ma-approve sila soon. And ayun, sana matupad ninyo guys yung mga pangarap pagpunta nyo dito sa Spain. Kung makita nyo man ako dyan, say hi. Ikaw ba yung nagbablog? Tapos sasabihin ko, hindi ako yon. Charot. Ayan. Malapit na pala dito ang tawag nito, Independence Day. Sa Madrid, meron tayong tinatawag na Barrio Fiesta, mga Independence Day Fiesta. Tatlo yung ating Barrio Fiesta ngayon. June 4, June 7 ata. June 14 at saka June 21, mga Sabado. Alam nyo pala dito, sobrang bilis nilang magresponde. Yung ambulansya, police, kaya kung meron yung nakagawa ng hindi maganda, mabilis ang police nila dito. Ambulance, yan, maganda yung service. Pag meron na kayo, nababayad na kayo ng social security, libre ang
hospital, pati yung mga reseta, mura lang siya. Ayan. Feel ko malapit na yung aking bus. So, siguro dito ko na lang tatapusin yung video na to. 30 minutes, imagine nyo yon. On time kasi yung bus nila dito guys. Pag na-miss mo yung bus, wala na. Antayin mo na yung susunod. Kahit na seconds lang yan, hindi ka nila antayin. Magko-close na yung door ng bus, aalis na, ganon. So kaya dapat on time kayo. So, pag hindi nyo nakuha yung bus, wala na, late na kayo sa inyong work. Although ako naman, mamaya pa naman yung work ko, kaya meron pa akong time, no, na mag-vlog or makipagtsikahan sa inyo. Ayan. Again, kung meron kayong questions, go to our comment section. Paki-like naman tong video na to pag nagustuhan nyo. Subscribe and don't forget to share with your friends. And sana makapunta kayo dito sa Spain, makakuha kayo ng residency and eventually Spanish passport. Maraming salamat po. This has been Nathaniel mula dito sa Madrid. Hasta luego.